ba ang impyerno? Ano ang itsura nito at nasa ng lokasyon nito? Bakit ba nilikha ng Diyos ito? Totoo bang hari si Satanas rito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang impyerno ayon sa nakasulat sa Biblia. Ito ay mahalagang malaman ng lahat ng tao dahil ayon sa Biblia, dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao kapag ito'y namatay at isa rito ay ang impyerno. Alam niyo ba na si Jesus ang pinakamaraming babala tungkol sa impyerno nung siya ay nasa lupa pa kumpara sa ibang mga karakter sa Biblia? Sa katunayan, mas madalas niya itong binanggit sa mga tao kumpara sa langit nung siya ay nagme-ministry pa. Ang salitang hell o impyerno sa moderno nating Biblia ay hindi lamang iisang salita kung ikukumpara sa orihinal na mga translasyon ng Biblia na Hebrew at Greek. Sa mga orihinal na translasyon, ang mga words sa salita na ginamit rito ay Hades, Sheol, Tartarus at Gehenna. Iisa-isahin po natin talakayin ng iba't ibang deskripsyon ng mga lugar na ito at ano ang pinagkakaiba ng mga ito. Ang Hades, o tinatawag din na the realm of the dead o abode of the dead, ay pansamantalang pinagtutunguhan ng mga kaluluwa ng lahat ng mga taong namamatay, ligtas man o hindi ligtas. Sa Old Testament o Lumang Tipan, ang ginamit na salita sa Hades ay Sheol o madalas ay mababasa rin na grave. Ang Hades o Sheol ay may dalawang kompartamento. Ang isa ay ang lugar ng pagdurusa o tinatawag na place of torments at ang isa naman ay ang paraiso o paradise o kilala rin bilang Abraham's bosom o Abraham's side. Ang mga lugar na ito ay nahahati sa pamamagitan ng Great Gulf o bangin kung saan walang kaluluwa ang pwedeng makatawid sa isang lugar patungo sa kabila. Ang description ng Hades ay mababasa sa Luke 16:22-26. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you receive your good things, likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there pass to us. Ayon kay Jesus, ang Hades din ay may pintuan o gate. Ito ay mababasa sa Matthew 16:18. Ito ang sinabi niya, And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Ang sabi naman ni Jesus sa Revelation 1:18, ang Hades rin ay may susi at ito ay hawak ng Panginoong Jesus. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Sinabi rin sa aklat ng Revelation ang Apocalypse, sa Judgment Day, bubukas ang Hades at isusuko nito ang mga kaluluwa na naroroon. At ang buong Hades ay itatapon ng Diyos sa kadagat-dagatang apoy o ang tinatawag na Eternal Fire o Gehenna o kilala rin bilang Lake of Fire. Ito ang sabi sa Revelation 20:13-15. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang maaring lokasyon ng Sheol o Hades ay mababasa sa libro ng Isaiah. Ang sabi dito sa Isaiah 14:9, ang Sheol sa ilalim ay nasasabik sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Napupukaw ang mga patay dahil sa iyo, ang lahat ng pinuno sa lupa.
Ang sabi rin ni Jesus sa Matthew 12:40 ay 3 araw at gabi daw siyang mananatili sa puso o kalagitnaan ng mundo. Kaya ito ang malaking posibilidad na ang Hades ay nasa loob at gitna rin mismo ng mundo nating mga tao. Ito ang sinabi niya, sapagkat kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng dambuhalang isda, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi rin sa gitna ng mundo. Kung napanood niyo yung isang video ko tungkol sa rapture, nang namatay si Jesus sa krus ay nanatili siya sa paradise kasama ang isa sa kriminal na pinako sa tabi niya na naniwala sa kanya na siya ay Diyos. Sa loob ng 3 araw na patay ang Panginoon sa lupang katawan ay nanatili siya sa paradise na nasa loob ng Hades at hindi sa langit kung saan naroroon ang Diyos Ama. Pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli, paglipas ng 3 araw, nanatili siya ng 40 days dito sa lupa bago siya tuluyang umakyat sa tirahan ng Diyos Ama na tinatawag na langit. Ang abyss o bottomless pit ay tinatawag din na Tartarus. Dito nakakulong ang mga fallen angels na mababasa sa Genesis 6 na bumaba upang mag-asawa ng mga babaeng tao na naging resulta ng panibagong lahi o crossbreed ng anghel at ng tao na tinatawag ng mga Nephilims. Mababasa sa 2 Peter 2:4-5. For if God did not spare the angels who sinned, but cast them down to Tartarus, and delivered them into chains of darkness, to be reserved for judgment. Itong mga fallen angels ito sa Genesis 6 ay mas karumal-dumal ang ginawa kumpara kay Satanas o Lucifer, dahil sila ang naging dahilan ng muntik ng pagtapos ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng pagbaha o Great Flood sa panahon ni Noah. Ito ang dahilan kung bakit sila nakagapos ngayon sa abyss o tinatawag na Tartarus, habang si Lucifer o Satan at ang mga sumama sa kanyang mga fallen angels ay malaya at hindi nakagapos. Itong mga fallen angels na ito sa bottomless pit ay papakulan muli sa Great Tribulation upang maghasik ng lagim sa mga nakatitirang tao sa mundo. Mababasa ito sa Revelation 9:1-11. Maaring itong abyss na ito ay maaaring kulungan din ng mga demonyo kahit sa panahon niyon. Mababasa rin ito sa libro ng Lucas. Nang makita ni Jesus ang isang lalaking may sapi at nagmakaawa ang mga demonyo na huwag silang itapon sa abyss o bottomless pit. Ang sabi dito sa Luke 8:30-32, Jesus asked him, saying, "What is your name?" And he said, "Legion," because many demons had entered him, and they begged him that he would not command them to go out into the abyss. Now a herd of many swine was feeding there on the mountain. So they begged him that he would permit them to enter them, and he permitted them. Ang pinuno ng mga fallen angels sa bottomless pit na ito ay tinatawag na Abaddon sa Hebrew o Apollyon naman sa Greek. Ito ay mababasa sa Revelation 9:11. And they had as king over them the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew is Abaddon, but in Greek he has the name Apollyon. Kaya ang kaalaman na si Satan o Lucifer ang hari sa impyerno ay hindi totoo at wala sa Biblia. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mas makapangyarihan at mas matalino si Abaddon kay Lucifer. Mas malala lang ang ginawa ni Abaddon, kaya ito ang naging dahilan ng kanyang pagkagapos hanggang sa kasalukuyan. Ang orihinal na Gehenna ay isang lugar sa Israel na tinatawag na Tophet o the Valley of the Sons of Hinnom, kung saan ginawang child sacrifice o alayan ng mga bata para sa mga Diyos-Diyosang gaya ni Molech at Baal ng mga pagano at sawail na Israelita. Dito rin tinatapon ng mga patay na hayop at mga pinatay na kriminal na naging puntahan ng mga iba't ibang klaseng ibon at mga hayop upang kainin ang mga bangkay. Ito rin ay naging timburnal o poso negro ng bansa at naging dump site o basurahan. Ito'y punong-puno ng mga uod at ang pagsusunog ng basura at katawan ng mga tao at hayop sa lugar na ito ay tuloy-tuloy na parang hindi natatapos. Nang si Jesus ay nagbiministeryo, ginamit niyang Gehenna bilang simbolo ng eternal na Gehenna o ang tinatawag na Lake of Fire. Ang Lake of Fire o Gehenna ang pinakakaparusahan na nilikha ng Diyos para kay Satanas at sa mga kampo nito at sa mga anghel na nagkakasala hanggang sa panahon natin ngayon.
Ang sabi sa Matthew 25:41, "Then he will also say to those on the left hand, 'Depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels.'" Dito rin ang magiging huling hantungan ng mga taong hindi naligtas na nasa lugar ng place of torment o lugar ng hinigpis sa isang kompartamento ng Hades. Ang sabi ni Jesus sa Marcos 9:43, "Kung ang kamay mo ay nakakapagpatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa gihina, sa apoy na hindi mapapatay. Ang mga uod rito ay hindi namamatay o nasusunog at ang apoy ay hindi napapatay." Ang paghihirap at kaparusahan sa gihina o lake of fire ay walang kapantay, na mga ngipin ng tao dito ay magkikiskisan, sigawan at iyakan, galit at pagsisisi, at walang makakatakas rito, demonyo man o tao, kahit na ang pinakapinuno nila na si Lucifer pa mismo. Meron mga istorya ng mga tao na ipinakita o dinala raw sila mismo ni Jesus sa place of torment sa Hades upang magbabala sa mga tao sa kahantungan ng karamihan na hindi maliligtas. Gaya ng isang young Korean artist noong May 2009, kinausap raw siya ni Jesus habang siya ay nananalangin. Dinala siya ng Panginoon sa spiritual realm at ipinakita sa kanya ang hell. At nang siya ay makabalik, ay ipininta niya ang kanyang mga nasaksihan. Ito ang kanyang mga nakita. Hindi dinetalye ng Panginoon kung ano ang nangyayari sa Hades, lalo na sa place of torments kapag andun na ang mga tao. Totoo kaya na pinahihirapan ng mga demonyo ang mga kaluluwa ng mga tao rito? Ang sabi sa Hebrews 2:6-7, na nalikha ng Diyos ang tao na mas mababa sa mga anghel habang ito ay nasa lupa. Ito ang sabi, "What is man that you are mindful of him, or the son of man that you take care of him? You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, and set him over the works of your hands." Kaya may posibilidad na ito ay totoo dahil sa impyerno, huli na ang lahat para sa mga tao na magsisi at maituwid pa ang buhay nila habang sila ay nasa lupa pa. Hindi ka na rin makakatawag sa Panginoon upang ikaw ay protektahan pa sa kahit anong gustong gawin sa iyo ng mga dating anghel na nagrebelde sa Panginoon. Sa impyerno ay wala nang repentance. Wala na din magpapaalala sa iyo na magsisi at magbago at tanggapin si Jesus bilang Diyos ng buhay mo. Wala na rin pagkakataong magbasa ng Biblia o ng salita ng Diyos. Wala ka na din maririnig ng mga nagtuturo tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa tao at mga katuruan niya. Isa lang ang maiisip mo kung bakit binaliwala mo ang sinakripisyo ng Panginoong Jesus para sa mga tao. Maaaring ikaw ay hindi naniniwala rito. Maaaring ang lahat ng ito ay kalokohan lang sa iyo, parang storya lang at katang-isip lamang ng ibang tao. Pero paano kung lahat ng ito ay totoo? Handa mo bang itaya ang buhay at kaluluwa mo pagkatapos ng buhay rito sa lupa? Habang nabubuhay tayo sa lupa, habang may hininga pa, habang may tsansa pa, habang andito ka pa, nagsisi at talikuran ng mga ginagawa nating kasalanan at mga labag sa mga kautusan ng Diyos sa Biblia. Tanggapin natin si Jesus ng buong puso at ayusin natin ang personal na relasyon natin sa Kanya. Habang buhay ka pa, habang may oras pa.